Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw sa likod ng mga bubong na yero, gising na si Mang Elmo. Hindi dahil gusto niyang gumising ng maaga, kundi dahil kailangan. Sa maliit nilang barong-barong sa dulo ng iskinita, maririnig ang mahina ngunit sunod-sunod na ubo ng kanyang ina na si Aling Martha. Sa bawat ubo nito, napapapikit si Mang Elmo. Pakiramdam niya ay may pumipiga sa kanyang dibdib. Bumangon siya mula sa manipis na banig. Hinaplos niya ang sariling likod na sumasakit pa mula sa pagtutulak ng kariton kahapon. "Anak," mahinang tawag ni Aling Martha mula sa lumang papag. Lumapit agad si Mang Elmo. "Nay, gising na po kayo?" Pinilit ngumiti ng matanda kahit halatang nanghihina. "Maaga pa, baka pwede kang magpahinga pa kahit konti." Umiling si Mang Elmo at kinuha ang basong may kalahating tubig. "Kailangan ko pong makapunta ng maaga sa palengke. Maraming bote at karton doon pagkatapos ng bagsakan. Kapag naunahan ako ng iba, wala na tayong maibebenta." Hindi na sumagot si Aling Martha. Alam niyang kahit pigilan niya ang anak, aalis pa rin ito. Ganoon si Elmo. Kahit masakit ang katawan, kahit kulang sa tulog, kahit walang maayos na agahan, lalaban pa rin. Lumabas si Mang Elmo at tinulak ang luma niyang kariton. Umungol ang gulong nitong baluktot. May tali sa isang gilid, may tagpi ang hawakan at may lumang sako sa ibabaw. Sa paningin ng iba, basura lang ang kariton. Pero para kay Mang Elmo, iyon ang kanyang hanap buhay, ang kanyang pag-asa at ang tanging paraan upang mabuhay silang mag-ina. Sa unang kanto pa lang, sinalubong na siya ng amoy ng kanal, usok ng jeep at basang karton. Nakanasayan na niya iyon pero hindi ibig sabihin na hindi siya nasasaktan kapag may nang mamaliit sa kanya. "Oy, andyan ang hari ng basura!" Sigaw ng isang lalaki sa tapat ng tindahan. Nagtawanan ng ilan. May batang tumakip pa ng ilong. "Ang baho! Ang baho!" Saglit na napahanto si Mang Elmo pero hindi siya lumingon. Huminga siya ng malalim at itinulak pa rin ang kariton. Sa loob-loob niya gusto niyang sabihing, "Hindi ako basura, naghahanap buhay lang ako." Pero matagal na niyang natutuhan na hindi lahat ng sakit ay kailanang sagutin. Minsan mas mahalagang umuwi kang may bigas kaysa umuwi kang may kaaway. Pagdating sa palengke, sinimulan niyang pulutin ng mga bote, lata, sirang kahon, kalawanging na bakal at lumang electric fan na iniwan sa tabi ng basurahan. Pawis na pawis siya habang unti-unting napupuno ang kariton. Sa gilid ng palengke, nakita niya si Nene, isang batang lansangan na nakaupo sa tabi ng pader. Payat ito, marumi ang pisngi at nakatingin sa mga nagtitinda ng tinapay. Lumapit si Mang Elmo at kinuha ang isang pandesal sa bulsa ng kanyang lumang jacket. Yun sana ang almusal niya. "Oh, Nene," sabi niya, "kainin mo muna ito." Nanlaki ang mata ng bata. "Sa inyo po ito, Mang Elmo?" "Busog pa ako," pagsisinungaling niya. Alam ni Nene na hindi iyon totoo pero tinanggap niya ang tinapay. "Salamat po." Ngumiti si Mang Elmo ngunit nang tumalikod siya, naramdaman niya ang gutom sa sikmura. Masakit pero mas masakit para sa kanya na makitang may batang mas gutom kaysa sa kanya. Bandang tanghali, dinala niya ang nakalap sa junk shop ni Mang Dado. Maliit lang ang lugar, puno ng yero, bote, bakal at sirang piyesa. Si Mang Dado ay hindi mayaman, ngunit hindi siya mapanglamang. "Timbangin natin, Elmo," sabi ni Mang Dado. Habang itinatapat sa timbangan ng mga bakal, tahimik na nakatayo si Mang Elmo. Umaasa siyang sapat ang kikitain niya para sa gamot ng ina. Pagkatapos timbangin, napakamot sa ulo si Mang Dado. "Elmo, hindi gaanong mabigat ngayon, pero alam kong kailangan mo ng gamot ni Aling Martha. Dagdagan ko na ng konti." Napatingin si Mang Elmo sa kanya. "Huwag na pong Mang Dado, baka kayo naman ang malugi." "Hindi ako yayaman sa 10 pisong ibabawas ko sa iyo, pero baka makatulong iyon sa nanay mo." Napalunok si Mang Elmo. Gusto niyang imyak pero pinigilan niya. "Maraming salamat po, babawi ako kapag nakaluwag." Ngumiti si Mang Dado. Ang importante, hindi ka sumusuko. Pag-uwi ni Mang Elmo, dumaan siya sa lugawan ni Aling Sabel. Minsan kapag kulang ang pera niya, binibigyan siya nito ng lugaw kahit sabihing sa susunod na lang ang bayad. "Oh, Elmo," tawag ni Aling Sabel, "kumain ka muna." "May pambili po ako ng kalahati lang."
Tinignan siya ng matanda at napabuntong hininga. Halahati-halahati ka pa dyan. Maupo ka. Ate Isabel, nakakahiya na po. Mas nakakahiya kung hahayaan kitang himatayin sa daan. Binigyan siya nito ng isang mangkok ng lugaw. Mainit, may kunting bawang, at halos walang laman. Pero para kay Mang Elmo, parang handaan na iyon. Habang kumakain siya, narinig niya ang dalawang babaeng nag-uusap sa kabilang mesa. Yan ba yung basurero? Oo, kawawa naman, pero ang dumitingnan. Yumuko si Mang Elmo. Biglang bumigat ang kutsara sa kanyang kamay. Naisip niya ang kanyang ina. Naisip niya ang gamot. Naisip niya ang bahay nilang tumutulo kapag umuulan. Sa sobrang pagod, minsan tinatanong niya ang sarili kung may katapusan ba ang gantong buhay. Ngumit tuwing naiisip niyang gumawa ng masama, naaalala niya ang paulit-ulit na bilin ng kanyang ina. Anak, kahit mahirap tayo, huwag mong ibebenta ang dangal mo. Kaya kahit masakit, lumalaban siya ng malinis. Kagabihan, umuri siyang may dalang isang maliit na supot ng bigas, 2 sachet ng kape para sa ina, at murang gamot. Inabutan niya si Aling Marta na nakaupo sa papag, hawak ang lumang rosaryo. Nay, sabi niya, nakabili po ako ng gamot. Napaiyak si Aling Marta. Anak, pasensya ka na. Dahil sa akin, lalo kang nahihirapan. Lumuhod si Mang Elmo sa tabi niya. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Magaspang iyon, malamig at mahina. Parang anumang oras ay maaari nang mawala. Sa gabing iyon, habang humihiga si Mang Elmo sa banig, hindi siya agad nakatulog. Sa isip niya, paulit-ulit niyang tanong, hanggang kailan kaya kami ganito? Hanggang kailan ko kakayanin? Hindi niya alam na sa susunod na gabi, may isang maliit na nilalang na babago ang kanyang buhay. Kinabukasan, mas mabigat ang araw. Maaga pa lang ay mainit na. Parang apoy ang sikat ng araw sa bubong ng palengke. Pawis na pawis si Mang Elmo habang itinutulak ang kariton sa gilid ng kalsada. Ang hawakan nito ay mainit sa palad at bawat hakbang niya ay may kasamang kirot sa tuhod. Sa hapon, halos wala siyang napala. May mga naunang kumuha ng bote at bakal sa mga basurahan. Ang ilang karton naman ay basang-basa dahil sa biglang ulan. Konti lamang ang maibebenta niya. Paano na ang gamot ni nanay? Bulong niya sa sarili. Habang pauwi siya, nagsimulang umambon. Ang langit ay kulay abo at unti-unting dumilim ang mga kalsada. Binilisan niya ang pagtulak ng kariton, ngunit bigla siyang narinig ng mahinang tunog mula sa gilid ng daan. Parang iyak. Huminto siya. Tinignan niya ang paligid. Wala siyang nakita kundi isang matandang puno sa tabi ng kanal at ilang basang dahon sa lupa. Muli niyang narinig ang tunog. May tao ba riyan? Tawag niya. Walang sumagot. Iniwan niya sandali ang kariton at lumapit sa puno. Sa ilalim ng ugat, may maliit na nilalang na nanginginig. Sa una, akala niya ay daga. Ngunit nung yumuko siya, nakita niya ang malalaki nitong mata. Tarsier. Maliit ito, basang-basa at may sugat ang isang paa. Nanginginig ang katawan nito. Ngunit ang pinakakaiba sa lahat ay ang mga mata nito. Sa dilim, tila may munting gintong kislap. Diyos ko, bulong ni Mang Elmo. Anong nangyari sa iyo? Dahan-dahan niyang inabot ang kamay. Umatras ang tarsier, takot na takot. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. May narinig siyang tawanan sa di kalayuan. 3 batang lalaki ang tumatakbong palapit. Mang Elmo, huwag mong kunin yan, sigaw ng isa. Amin yan. Kumunot ang noo ni Mang Elmo. Anong ginawa niyo rito? Nahulog sa puno, huhulihin sana namin.
Nakakatawa ang mata. Naramdaman niya ang init ng galit sa dibdib niya. Hindi siya madalas magalit, pero kapag mahina ang sinasaktan, hindi niya kayang manahimik. Hayop yan, nasasaktan din yan, marinis niyang sabi. Maliit lang naman. Mas maliit siya kaysa sa inyo. Kaya mas dapat ninyo siyang hindi saktan. Natahimik ang mga bata. Hindi sigaw ang boses ni Mang Elmo, pero may bigat iyon. Uwi na kayo. Dagdag niya. Kapag nakita ko kayong nanakit ulit ng hayop, kakausapin ko ang mga magulang ninyo. Nagbulungan ang mga bata at umalis. Binalikan ni Mang Elmo ang tarsier. Basa na rin ang damit niya, ngulit mas inisip niya ang nanginginig na hayop. Tinanggal niya ang lumang panyo sa bulsa at marahang ibinalot sa tarsier. Pasensya ka na, luma na itong panyo ko, pero mas mabuti na ito kaysa mabasa ka pa. Dinala niya ito sa kanilang bahay. Pagdating niya, nagulat si Aling Marta. Elmo, ano iyan? Tarsier po, Nay. Sugatan. Nakita ko sa gilid ng kalsada. Napatingin si Aling Marta sa maliit na hayop. Anak, mahirap na nga tayo. May aalagaan ka pa? Napayuko si Mang Elmo. Alam niyang tama ang ina. Wala nga silang sapat para sa sarili nila. Ngunit nang tumingin siya sa tarsier, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nay, mahinang sabi niya. Kung iiwan ko po siya roon, baka mamatay siya. Napabuntong hininga si Aling Marta. Matagal niyang tinitigan ang anak. Sa mga mata ni Mang Elmo, nakita niya ang kabutihang hindi kayang talunin ang gutom. Sige, sabi niya. Pero alagaan mong na maayos. Ngumiti si Mang Elmo. Salamat po, Nay. Kinuha niya ang lumang kahon ng sapatos. Nilagyan niya ito ng retaso at tuyong dahon. Maingat niyang nilinis ang sugat ng tarsier gamit ang malinis na tubig at kaunting halamang dinurog ni Aling Marta. Napangiwi ang tarsier nang mahabdi ang sugat. Pasensyahan na, kailangan lang linisin. Maya-maya, lumabas siya sa gilid ng bahay at naghanap ng maliliit na insekto. Hindi niya alam kung sapat iyon, pero iyon lang ang kaya niyang ibigay. Nang kumain ng tarsier, bahagyang gumalaw ang mga tainga nito. Tila unti-unti itong kumakalma. Anong ipapangalan mo? Tanong ni Aling Marta. Tinignan ni Mang Elmo ang mga mata ng tarsier. Sa bawat kisap nito, may tila liwanag na sumasayaw. Kislap, sabi niya. Bagay sa kanya ang kislap. Nang marinig iyon, tumingin ang tarsier sa kanya. Sandaling kumislap ang mga mata nito na parang sumang-ayon. Kagabihan, habang natutulog si Aling Marta, umupo si Mang Elmo sa tabi ng kahon. Kislap, bulong niya. Hindi maganda ang bahay namin. Tumutulo kapag umuulan. Minsan wala kaming ulam. Minsan ako mismo hindi nakakakain. Pero kung kailangan mo ng ligtas na lugar, dito ka muna. Tahimik ang tarsier. Ngunit sa loob ng munting dibdib nito, tila may naramdaman nitong kakaiba. Hindi takot, hindi sakit, kundi opasa. Lumipas ang ilang araw. Bawat umaga, bago umalis si Mang Elmo, tinitiyak niyang may ligtas na lugar si Kislap. Hindi niya ito kinukulong ng masikip. Gumawa siya ng maliit na sulok na may tuyong sanga, lumang tela at malambot na kahon. Dito ka lang ha, sabi niya tuwing aalis. Babalik ako bago dumilim. Minsan parang naiintindihan siya ni Kislap, susundan siya nito ng tingin at ang mga mata nito ay kikislap ng bahagya. Sa gabi, kahit pagod na pagod, naghahanap pa rin si Mang Elmo ng insekto para kay Kislap. Kung minsan, sa ilalim ng ilaw sa labas ng tindahan siya naghihintay ng maliliit na gamo-gamo. Kung minsan, sa tabi ng puno siya kumukuha. Hindi siya nagrereklamo. Kawawa naman kung gutom siya, sabi niya sa ina. Madalas siyang pinagmamasdan ni Aling Marta. Sa puso niya,
Nalulungkot siya dahil kahit hirap na hirap ang anak, nagagawa pa nitong magmalasakit sa isang maliit na hayop. "Anak," sabi niya minsan, "hindi lahat ng tao may ganyang puso." Ngumiti si Mang Elmo habang inaayos ang sugat ni Kislap. "Kung ako po ang nasa gilid ng kalsada at walang tumulong, gusto ko rin pong may maawa sa akin." Hindi alam ni Mang Elmo na sa mga salitang iyon, unti-unting lumalalim ang tiwala ni Kislap sa kanya. Isang gabi, lumala ang ubo ni Aling Marta. Halos hindi makahinga. Ang maliit na ilaw sa kanilang bahay ay kinislap-kislap at ang ulan sa bubong ay parang libong daliring kumakatok. "Inay!" sigaw ni Mang Elmo habang inaalalayan ng ina. "Huminga po kayo ng dahan-dahan." Namumutla si Aling Marta. Nanginginig ang kamay nito. "Anak, huwag kang matakot." Ngunit takot na takot si Mang Elmo. Kinuha niya ang gamot, ngunit halos wala na ang laman ng bote. Kailangan ng bagong reseta. Kailangan ng mas mahal na gamot. Kailangan ng perang wala siya. Binuksan niya ang maliit na lata kung saan niya itinatago ang barya. Ibinuhos niya iyon sa sahig. 1, 2, 5, 10. Kulang na kulang. Naupo siya sa sahig. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya napigilan ng luha. "Panginoon," bulong niya, "hindi ko na alam ang gagawin ko." Lumapit si Kislap mula sa maliit nitong sulok. Mabagal ang kilos nito pero mas malakas na ito kaysa noong una. Umakyat ito sa lumang bangko at tumingin kay Mang Elmo. Napatingin si Mang Elmo rito. Pinilit niyang ngumiti kahit basang-basa ang kanyang mga mata. "Kislap, pasensya ka na. Hindi ko maayos ang lahat." Marahan niyang hinaplos ang ulo ng tarsier. "Wala akong maibigay sa inyo ni nanay kundi pag-aalaga. Pero kung kaya ko lang, ibibigay ko sa inyo ang mas magandang buhay." Tahimik na tumingin si Kislap sa kanya. Biglang nagbago ang liwanag sa mga mata nito. Una, maliit na kislap. Pagkatapos, mas lumakas. Parang may gintong apoy sa loob ng mga mata ng tarsier. Napaatras ng bahagya si Mang Elmo, hindi dahil sa takot, kundi sa pagtataka. Kislap, isang luha ang namuo sa gilid ng mata nito. Dahan-dahang iyong pumatak sa lumang tela sa sahig. Akala ni Mang Elmo ay ordinaryong luha. Ngunit nang bumagsak iyon, may maliit na tunog. Ting! Napakurap siya. Ang patak ay tumigas. Lumapit siya at kinuha ito. Maliit, malinaw, at kumikinang. "Salamin ba ito?" bulong niya. Tinignan niya iyon sa ilaw. Ang liwanag ay tumalbog sa loob ng maliit na bato. Kumakabog ang dibdib niya. Kinabukasan, dinala niya ang bato sa isang matandang alahero sa kabilang bayan, si Mang Ben, na kilala sa kabiging tapat. "Mang Ben," sabi ni Mang Elmo, "may nakita po akong bato. Hindi ko alam kung ano." Kinuha ni Mang Ben ang maliit na bato at sinuri gamit ang lente. Tumagal ang katahimikan. "Elmo," seryosong sabi nito, "saan mo nakuha ito?" Kinabahan si Mang Elmo. "Bakit po?" Tunay na diamante ito. Parang tumigil ang mundo ni Mang Elmo. "Diamante?" "Oo. Maliit pero mataas ang kalidad. Hindi ito peking salamin." Hindi na halos nakapagsalita si Mang Elmo. Habang hawak niya ang bato, naalala niya si Kislap. Ang kislap ng mata, ang patak ng luha, ang tunog sa sahig. Pag-uwi niya, hindi siya tumakbo para pilitin si Kislap. Hindi siya nagmadali para humingi pa. Lumuhod siya sa harap ng tarsier. "Kislap," bulong niya, "hindi ko alam kung ano ka, pero salamat." Tumingin sa kanya ang tarsier. Wala itong sinabi, ngunit sa mga mata nito ay may katahimikan, tila nagsasabing, ang biyaya ay hindi hinihingi. Ibinibigay ito sa tamang puso. Mula noon, mas naging maingat si Mang Elmo. Alam niyang hindi ordinaryo si Kislap. Alam niyang may hiwaga itong dala. Ngulit alam din niyang ang hiwaga ay hindi laruan. Hindi niya ito pipilitin. Hindi niya ito gagamitin sa kasakiman. At higit sa lahat, hindi niya sasaktan
masasaktan ang nilalang na minsan niyang nakita sa gilid ng kalsada, nanginginig at walang kalaban-laban. Ibinenta ni Mang Elmo ang maliit na diamante sa maingat na paraan. Hindi siya naghanap ng malaking halaga, hindi siya nagyabang, hindi rin siya nagkwento kung saan iyon galing. Ang unang binili niya ay gamot ni Aling Marta. Sumunod ay bigas, gulay, isda at ilang gamit sa bahay. Bumili rin siya ng malinis na kumot para sa ina. Hindi bago ang lahat, hindi marangya, ngunit sapat para maibsan ang kanilang paghihirap. Nang makita ni Aling Marta ang dala niya, nagtaka ito. "Anak, saan galing ang perang ito?" Natigilan si Mang Elmo. Ayaw niyang magsinungaling pero natatakot siyang sabihin ang buong katotohanan. "Nay," maingat niyang sabi, "may nakita po akong bagay na naibenta ko. Huwag po kayo mag-alala, hindi po iyon nakaw." Matagal siyang tinignan ni Aling Marta. Kilala niya ang anak. Alam niyang hindi ito magnanakaw. "Naniniwala ako sa iyo. Pero mag-ingat ka. Kapag may biyaya, may tukso rin." Tumanggo si Mang Elmo. "Opo, Nay." Sa mga sumunod na araw, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Aling Marta, ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang karamdaman niya. May mga gabi pa ring halos hindi siya makahinga. Isang gabi, habang mahimbing ang ulan, biglang muling nanghina si Aling Marta. Bumagsak ang baso mula sa kanyang kamay. "Nay!" Tumakbo si Mang Elmo papalapit. Naninginig ang katawan ng ina, malamig ang noo, mabilis ang paghinga. "Kislap!" Mahinang niyang tawag, hindi alam kung bakit. Mula sa sulok, lumapit ang tarsir. Hindi ito nagmamadali. Umakyat ito sa papag, tumigil sa tabi ng kamay ni Aling Marta at tumingin kay Mang Elmo. Ang mga mata nito ay hindi lumuha. Hindi rin ito kumislap na parang naglalabas ng hiyas. Sa halip, marahan nitong inilapat ang maliit nitong kamay sa noo ni Aling Marta. Isang payak na haplos. Ngunit sa haplos na iyon, may mainit na liwanag na kumalat. Hindi nakakasilaw, hindi nakakatakot. Parang liwanag ng umagang matagal nang hinihintay. Napapikit si Aling Marta. Ang kanyang paghinga ay unti-unting kumalma. Ang panginginig ay humupa. Ang kulay sa kanyang mukha ay bumalik. Nanginginig si Mang Elmo habang pinagmamasdan iyon. "Kislap!" bulong niya. Maya-maya, dumilat si Aling Marta. Mas malinaw ang kanyang mga mata. "Elmo! Nay, kamusta po kayo?" "Himala," mahinang sabi ng matanda. "Parang nawala ang bigat sa dibdib ko." Tumingin siya kay Kislap. Ang tarsir ay nakaupo lamang sa tabi niya, tahimik. Lumuhod si Mang Elmo sa sahig at napaiyak. "Salamat!" paulit-ulit niyang bulong. "Salamat!" Hindi dahil sa hiyas, hindi dahil sa pera, kundi dahil ang ina niyang akala niyang unti-unti nang mawawala ay muling nabigyan ng lakas. Nang gabing iyon, nakatulog si Mang Elmo habang nakaupo sa tabi ni Aling Marta. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malawak na gubat sa kabundukan. May mga punong matataas, may mga batong kumikinang sa ilalim ng lupa, at may liwanag na tila nagmumula sa puso ng bundok. Sa gitna ng gubat, nanroon si Kislap. Ngunit sa panaginip, nagsalita ito. "Elmo." Napalingon si Mang Elmo. "Kislap, nagsasalita ka?"
Sa panaginip lamang maririnig ng tao ang tinig ng bantay ng bundok. Nanginginig ang boses ni Mang Elmo. Ano ka ba talaga? Ako ay tagapagbantay ng yaman ng kabundukan. Hindi ako napunta sa iyo ng walang dahilan. Bakit ako? Tumingin si Kislap sa kanya. Ang mga mata nito ay parang 2 munting buwan. Dahil noong wala kang wala, tumulong ka pa rin. Noong gutom ka, nagbigay ka pa rin. Noong may pagkakataon kang iwan ako, pinili mong alagaan ako. Hindi ako espesyal, mahirap lang ako. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa kayamanan, sabi si Kislap. Tandaan mo, ang luha ko ay magiging hiyas lamang kapag ito ay mula sa tuwa, pasasalamat at pagmamahal. Kapag pinilit, tubig lamang. Kapag mula sa takot, sumpa. Sumpa. Ang hiyas na galing sa sakit ay itim. Sino mang sakim na kukuha nito ay dadalhin sa sariling kapahamakan. Nagising si Mang Elmo na pawis na pawis. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Aling Marta. Si Kislap naman ay nasa bintana, nakakingin sa buwan. Hindi na ordinaryong hayop ang tingin ni Mang Elmo sa kanya. Kaibigan, biyaya, pagsubok, at lihim na kailangang ingatan. Hindi biglang yumaman si Mang Elmo. Hindi siya nagising na may mansyon, hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan, hindi siya nagsuot ng gintong relo para ipakita sa mga nanghahamak sa kanya. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang buhay. Una, pinalitan niya ang bubong nilang laging tumutulo. Bumili siya ng ilang yero at pako. Siya mismo ang umakyat sa bubong habang pinagmamasdan siya ni Aling Marta mula sa baba. "Anak, mag-ingat ka." "Opo, Nay. Sanay naman ako sa mataas. Mas mahirap pa nga maghanap ng bakal sa tambakan." Ngumiti si Aling Marta, ngumit may luha sa mata. Hindi dahil malungkot siya, kundi dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, may pag-asa siyang naramdaman. Sumunod, bumili si Mang Elmo ng maayos na higaan para sa ina. Hindi mahal pero malambot. Bumili rin siya ng electric fan, kaunting gamot, at mga pagkain na matagal nang hindi nilang natitikman. Isang gabi, habang kumakain sila ng pritong isda at gulay, biglang natahimik si Aling Marta. "Bakit po, Nay?" "Wala lang," sabi nito. "Ang tagal na nating hindi nakakain ng ganito." Napayuko si Mang Elmo. "Hindi na po kayo magugutom ulit, pangako." Ngunit kahit may mga hiyas na paminsan-minsang ibinibigay si Kislap, hindi niya ito inabuso. Hindi araw-araw lumuluha ang tarsier. Minsan, ilang linggo ang lumilipas na walang hiyas at ayos lang iyon kay Mang Elmo. Kapag may lumabas na hiyas, maingat niyang itong ibinebenta sa iba't ibang lugar. Hindi niya ipinapakita ang lahat. Hindi niya pinapansin ang tukso na yumaman ng biglaan. Kalaunan, naisip niyang magtayo ng maliit na tindahan ng alahas. Hindi yung marangya, isang maliit na pwesto lamang sa bayan. May salaming aparador, ilang singking, kwintas, hikaw at pulseras. Pinangalanan niya itong Hiyas ng Kabutihan. Sa unang araw ng pagbubukas, kinakabahan siya. Suot niya ang malinis ngunit simpleng polo. Si Aling Marta naman ay nakaupo sa likod ng tindahan, may dalang rosaryo. Si Kislap naman ay nasa maliit na sulok sa loob, hindi nakikita ng lahat dahil maingat si Mang Elmo. "Paano kung walang bumili, Nay?" tanong niya. Hinawakan ni Aling Marta ang kamay niya. "Anak, ang mahalaga ay malinis ang iyong puso. Darating ang tamang tao." At dumating nga. Una ay isang babaeng naghahanap ng singking para sa kanyang anak. Sumunod ay isang lalaking gustong bumili ng maliit na kwintas para sa asawa. Nagulat sila dahil maganda ang kalidad ng alahas ni Mang Elmo, ngulit hindi mapang-abuso ang presyo. Hindi ka ba nalulugi rito?" tanong ng isang customer. Ngumiti si Mang Elmo. "Mas mabuti na po ang sakto lang ang kita kaysa kumita ng may kasamang panlalamang." Unti-unting kumalat ang balita.
May maliit na tindahan sa bayan na maganda ang alahas, tapat ang may-ari at hindi nang mamaliit ng mahirap na customer. Ngunit habang lumalago ang negosyo, lumapit din ang tukso. Isang hapon, habang pauwi si Mang Elmo, napadaan siya sa harap ng isang malaking bahay. May bagong sasakyan sa garahe, may ilaw sa hardin, may mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Napahangin siya. Sa loob-loob niya, may boses na bumulmong. Kaya mo na rin magkaroon niyan. Bakit hindi? Ilang taon kang inalipusta. Panahon mo naman. Saglit niyang inisip ang mga taong tumawa sa kanya. Ang batang tumakip ng ilong. Ang mga babaeng nagbulbulan sa lugawan. Ang mga mayayamang hindi siya tinitignan. Sumikip ang dibdib niya. Siguro, deserve ko rin, bulong niya. Pag-uwi niya, nakita niyang tahimik si Kislap. Hindi kumikislap ang mga mata nito. Nakaupo lamang ito sa sulok, nakatingin sa kanya. Parang may lungkot. Napaupo si Mang Elmo. Alam mo bang iniisip ko? Tanong niya. Hindi sumagot si Kislap. Napayuko siya. Napagod lang siguro ako sa pagiging minamaliit. Gusto ko lang maramdaman na may halaga rin ako. Lumapit si Aling Marta. Anak, hindi masamang guminhawa, pero magkaiba ang ginhawa sa pagyayabang. Tumango si Mang Elmo, mabigat ang kanyang hininga. Kinabukasan, hindi siya bumili ng mansyon. Hindi rin siya bumili ng mamahaling sasakyan. Sa halip, nagpatayo siya ng mas maayos ngunit simpleng bahay para sa kanila ni Aling Marta. May maliit na hardin, may maaliwalas na bintana, may ligtas na sulok para kay Kislap. At sa unang gabi nila roon, muling kumislap ang mga mata ng Tarsier. Naunawaan ni Mang Elmo. Ang biyaya ay lumalakas sa kabutihan. Humihina ito sa kapalaluan. Nang unti-unting gumanda ang buhay ni Mang Elmo, maraming tao ang nagbago ng tingin sa kanya. Ang dating tumatawag sa kanya ng basurero ay bigla nang bumabati. Mang Elmo, kumusta po? Ang dating tumatakip ng ilong ay ngumiti na. Ang dating hindi siya pinapansin ay biglang gustong makipagkamay. Ngunit hindi iyon ang hinanap ni Mang Elmo. Ang hinanap niya ay ang mga taong tumulong noong wala siyang maibigay na kapalit. Una niyang pinuntahan si Aling Sabel sa lugawan. Tanghali noon, mainit, kaunti ang customer. Si Aling Sabel ay nagbibilang ng barya sa tabi ng malaking kaldero. Ate Sabel, tawag ni Mang Elmo. Napatingin ito at ngumiti. Elmo, nako, bihira ka nang dumaan ha. Mayaman ka na raw. Napangiti si Mang Elmo. Hindi po mayaman, nakaluwag lang ng kaunti. Pareho lang iyon, biro ni Aling Sabel. Inilapag ni Mang Elmo ang isang sobre sa mesa. Ano ito? Puhunan po. Natigilan si Aling Sabel. Puhunan? Opo, para mapaayos ninyo ang lugawan. Para makabili kayo ng mas magandang mesa, bagong kaldero at dagdag na paninda. Nanlaki ang mata ng matanda. Elmo, hindi ko ito matatanggap. Ang laki nito. Hinawakan ni Mang Elmo ang kamay niya. Noong wala akong pambayad, pinakain ninyo ako. Noong gutom ako, hindi ninyo ako pinahiya. Hindi ko iyon nakalimutan. Napaluha si Aling Sabel. Anak, lugaw lang iyon. Sa inyo po lugaw lang. Sa akin, buhay iyon. Sumunod niyang pinuntahan si Mang Dado sa junk shop. Nagulat ito nang makita si Mang Elmo na may dalang bagong timbangan. Ano naman ito? Tanong ni Mang Dado. Para po sa inyo. Bakit? Dahil noong dating madalas akong kulang, dinadagdagan ninyo ang bayad sa akin. Hindi ninyo ako linoko sa timbangan, kaya gusto kong magkaroon kayo ng mas maayos na gamit. Nakapangkamot sa ulo si Mang Dado, pilit nitong itinago ang emosyon. Hindi ako sanay tumanggap, Elmo. Sanayin ninyo na po, nakangiting sabi ni Mang Elmo. Kayo naman ngayon.
Pinuntahan din niya si Kate Myung, ang matandang karitonero. Natagpuan niya ito sa lumang bahay na butas ang bubong at may uburing hindi ginagamot. Elmo, gulat nitong tanong, ikaw ba yan? Ang linis mo na ah. Lumuhod si Mang Elmo sa tabi nito. Kate Myung, ako pa rin ito, ang batang tinuruan ninyo kung saan makakahanap ng scrap. Tumawang ng hina ang matanda. Hindi na bata. Mukha ka ng negosyante. Dahil po sa mga itinuro ninyo, hindi ako sumuko. Ipinagamot ni Mang Elmo si Katemyo. Ipinaayos ang bahay nito at binigyan ng buwanang tulong. Huli niyang hinanap si Nene. Nakita niya ito sa ilalim ng tulay kasama ang ibang batang lansangan. Payat pa rin ito, ngunit nang makita siya, tumakbo ito palapit. Mang Elmo, Nene, sabi niya, yumuko upang magkapantay sila ng tingin. Gusto mo bang tumasok sa paaralan? Napakurap si Nene. Ako po? Wala naman po akong pera. Ako na ang bahala. Bakit po ninyo ako tutulungan? Natahimik si Mang Elmo. Naaalala niya ang pandesal na ibinigay niya noon kahit gutom siya. Naaalala niya ang mata ni Nene noong tinanggap iyon. Dahil minsan, kailangan lang ng isang tao na may maniwala sa kanya. Umiyak si Nene at yumakap siya. Nang gabing iyon, umuwi si Mang Elmo na pagod, ngunit magaan ang puso. Sa bahay, nakita niyang nakaupo si Kislap sa tabi ng bintana. Ang mga mata nito ay kumikislap ng maliwanag. Masaya ka ba? Tanong ni Mang Elmo. Tumalon Kislap palapit. Habang gumagalaw ito sa dilim, may iniwan itong manipis na gintong liwanag sa hangin. Napangiti si Mang Elmo. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ako pero salamat. Dahil sa iyo, nakakatulong ako. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Kislap. Pagbagsak sa tela, naging ruby. Hindi iyon kinuha agad ni Mang Elmo. Tumingin muna siya kay Kislap. Gagamitin ko rin ito sa tama, sabi niya. At sa tahimik na gabi, tila lalong lumiwanag ang maliit nilang tahanan. Sa kabilang dulo ng bayan, nakatayo ang pinakamalaki at pinakamarangyang tindahan ng alahas, Alcaraz Royal Jewelry. Pag-aari iyon ni Don Severino Alcaraz, isang lalaking sanay sa karangyaan. Lagi siyang naka-Amerikana, kahit init, may gintong singsing sa bawat kamay at may boses na malamig parang bakal. Sa harap ng tao, maginoo siya. Madam, ang singsing na ito ay bagay sa inyo. Imported, rare, napakamahal, pero para sa kagandahan ninyo, sulit. Ngunit sa likod ng tindahan, iba siya. 20,000 lang ang ibayan mo, utos niya sa tauhan. Pero Don Severino, sabi ng matanda, minana pa ng pamilya nila. Mukhang mataas ang halaga. Tinitigan niya ang tauhan. Kaya nga 20,000 lang. Mahirap siya. Tatanggapin niya kahit maliit. Sanay si Don Severino na siya ang hari ng alahas sa bayan. Walang maliit na alahero ang nakakalaban sa kanya. Kapag may bagong tindahan, sinisiraan niya. Kapag may magandang bato, binabarat niya. Kapag may mahirap na nagbenta, niloloko niya sa timbang. Kaya nang marinig niyang may maliit na tindahan na dinadayo ng customers, hindi siya natuwa. Anong pangalan? Tanong niya habang hawak ng baso ng alak. Hiyas po ng kabutihan, sagot ng tauhan niyang si Bruno. Natawa si Don Severino. Ha, ang badoy. Ang may-ari po, si Elmo, yung dating nagtutulak ng kariton. Nawala ang ngiti ni Don Severino. Elmo? Opo, yung dating scrap collector. Tumayo si Don Severino at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang kalsadang minsang dinadaanan ni Mang Elmo na may kariton. Naalala niya ang lalaking iyon, pawisan, marumi, laging nakayuko. Imposible, sabi niya. Ang basurerong iyon? Marami na pong bumibil sa kanya. Sabi nila, maganda raw ang bato, mas malinaw pa kaysa sa ilan sa atin. Biglang humigpit ang hawak ni Don Severino sa baso.
Walang mahirap na bigla na lang magkakaroon ng ganoong hiyas. Kinabukasan, pumunta siya mismo sa tindahan ni Mang Elmo. Pagpasok niya, nagtinginan ng tao. Kilala si Don Severino. Kilala rin ang kanyang kayabangan. Si Mang Elmo ay nasa likod ng maliit na counter. Inaasikaso ang isang matandang customer. Sandali lang po, magalang niyang sabi sa customer. Aayusin ko po ang resibo. Tumikhim si Don Severino. Don Severino, malamig niyang binati. Ang bilis ng akyat mo. Napatingin si Mang Elmo. Nakilala niya agad ang lalaki. Maraming beses na niya itong nakita noon sa harap ng malaking tindahan. Minsan, narinig pa niyang tinawag siyang basurero. Don Severino, magalang niyang sagot. Ano po ang maipaglilingkod ko? Inikot ni Don Severino ang tingin sa tindahan. Maliit, pero mukhang dinadayo. Sapat na po sa amin. Saan ka kumukuha ng bato? Tumigil ang kamay ni Mang Elmo. Saglit siyang kinabahan, ngulit hindi niya ipinakita. Sa maayos na paraan po. Ngumisi si Don Severino. Lahat ng may tinatago, ganyan sumagot. Hindi sumagot si Mang Elmo. Lumapit si Don Severino at inilapag ang calling card sa mesa. Bilhin ko ang tindahan mo. Nagulat si Mang Elmo. Hindi po ito ibinebenta. Lahat ng bagay may presyo. Hindi po ang lahat. Nanlisik ang mata ni Don Severino. Mag-isip ka, Elmo. Dating scrap collector ka lang. Hindi mo alam ang mundong pinapasok mo. Huminga ng malalim si Mang Elmo. Tama po kayo. Hindi ko alam ang lahat, pero alam ko po ang pagkakaiba ng marangal na negosyo sa panlalamang. Natahimik ang tindahan. Narinig iyon ng ilang customer. Namula ang mukha ni Don Severino sa galit. Mag-ingat ka, bulong niya. Ang mga umaakyat ng mabilis, mabilis ding bumabagsak. Pag-alis niya, nanginginig ang kamay ni Mang Elmo. Hindi dahil natakot siya para sa sarili niya, kundi dahil naalala niya si Kislap. May masamang amoy ang presensya ni Don Severino. At sa bahay, nang ikwento niya ang nangyari, biglang nagtago si Kislap sa loob ng tela. Kislap, tawag ni Mang Elmo. Ang mga mata ng tarsier ay sandaling namula na parang baga. Naunawaan ni Mang Elmo, may panganib na paparating. Hindi pinatulog ng inggit si Don Severino. Buong gabi, paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Mang Elmo, ang mahinahong sagot nito, ang maliit na tindahang dinadayo, ang mga alahas na hindi niya malaman ang pinagmulan. Bruno, tawag niya kinaumagahan. Pumasok ang tauhan. Opo, Don. Susundan mo si Elmo. Susundan po? Alamin mo kung saan niya kinukuha ang mga bato. May minahan yan, may kasosyo, may lihim, at hindi ako papayag na hindi ko malalaman. Tumango si Bruno. Gawa bang kinakabahan? Matagal na siyang tauhan ni Don Severino. Marami na siyang gilawang hindi tama, ngunit kailangan niya ng pera. May pamilya siyang pinakakain, kaya kahit mabigat sa loob, sumusunod siya. Nang gabing iyon, sinundan niya si Mang Elmo mula sa tindahan hanggang sa bahay. Maingat siyang nagtago sa likod ng mga puno at pader. Nakita niyang tahimik lang ang buhay ni Mang Elmo. Walang dumarating na minero, walang kasosyong mayaman, walang kahina-hinalang truck. Naiinis na sana si Bruno nang bigla niyang napansin ang isang munting liwanag sa bintana. Gintong liwanag. Lumapit siya sa gilid ng bahay. Sumilip siya sa siwang ng kurtina. Nakita niya si Mang Elmo na nakaupo sa sahig. Sa harap nito ay isang maliit na tarsier. Salamat sa araw na ito, Kislap. Nakapasok na si Nene sa paaralan. Si Aling Sabel naman mas marami ng customer. Sana marami pa tayong matulungan. Tarsier lang, isip ni Bruno.
Aalis na sana siya nang biglang tumalon ang Tarsier. Habang gumagalaw ito sa dilim, may naiwanan na manipis na gintong guhit sa hangin. Nanigas si Bruno. Ano yun? Bulong niya. Umupo ang Tarsier sa kamay ni Mang Elmo. Kumikislap ang mga mata nito. Hindi ordinaryong kislap. Parang may ilaw sa loob ng bungo nito. Masaya ka rin ba? Tanong ni Mang Elmo. Isang luha ang namuo sa mata ng Tarsier. Pumatak iyon sa puting tela. Ting! Napalunok si Bruno. Sumunod ang isa pa. Ting! At isa pa. Ting! Sa harap ng kanyang mga mata, ang mga patak ay naging maliliit na bato. May malinaw, may pula, may bughaw, may berde. Diamante, ruby, sapiro, esmeralda. Hindi alam ni Bruno kung paano siya nakatakbo. Nadapa siya sa putik, napunit ang laylayan ng pantalon, pero hindi siya tumigil hanggang makarating sa mansyon ni Don Severino. Don Severino! Sigaw niya habang hingal na hingal. Nasa sala si Don Severino, umiinom ng alak. Ano na naman? Ang Tarsier po! Kumunot ang noo ni Don Severino. Anong Tarsier? May alaga po si Mang Elmo. Ang luha po nito nagiging hiyas. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, tumawa ng malakas si Don Severino. Hiyas! Luha ng Tarsier! Totoo po! Nakita ko! Baka hindi Tarsier ang nakita mo, Bruno. Baka alak ang ininom mo. Nagtawanan ng ibang tauhan sa paligid. Namula si Bruno sa hiya, ngunit hindi siya umatras. Don, nanunumpa ako. Nakita ko, ang luha niya naging diamante, ruby, sapiro, esmeralda. Mas lalo pang tumawa si Don Severino. Tumigil ka bago pa kita ipadala sa ospital ng mga baliw. Hindi po ako baliw. Ngunit habang tinitignan ni Don Severino ang nanginginig na mukha ni Bruno, unti-unti siyang natahimik. Hindi ito mukha ng taong nagbibiro. Hindi rin ito mukha ng taong nagsisinungaling para sa pera. Ito ang mukha ng taong nakakita ng hindi kayang ipaliwanag. Kung nagsisinungaling ka, malamig na sabi ni Don Severino, matatanggal ka. Opo. Kung totoo naman, huminto siya. May sumilay na kislap sa kanyang mata. Kung totoo, magiging atin iyon. Naong gabing iyon hindi natulog si Bruno. Hindi dahil sa takot kay Don Severino, kundi dahil sa takot sa nakita niya. May mga hiwagang hindi dapat sinisilip at alam niyang may nilabag siya. Kinabukasan, tinawag ni Don Severino si Carding. Isa pang tauhan niyang mas tuso at mas walang konsensya kaysa kay Bruno. Samahan mo si Bruno, utos niya. Bantayan ninyo si Elmo ngayong gabi. Kapag napatunayang nagsisinungaling si Bruno, ikaw mismo ang magtaboy sa kanya. Pero kung totoo ang sinabi niya, bumalik kayo agad. Ngumiti si Carding. Kung totoo po yun, Don, yayaman tayo. Tinitigan siya ni Don Severino. Hindi tayo. Ako. Napatigil si Carding. Opo, kayo po. Kinagabihan nagtago sina Bruno at Carding sa likod ng bahay ni Mang Elmo. Tahimik ang paligid. May mga kuliglig. May mahinang ilaw mula sa bintana. Sigurado ka ba sa nakita mo? Bulong ni Carding. Oo. Kapag napahiya ako rito, lagot ka sa akin. Hindi sumagot si Bruno. Sa loob ng bahay tapos nang kumain sina Mang Elmo at Aling Marta. Si Kislap ay nasa balikat ni Mang Elmo.
Nay, sabi ni Mang Elmo, bukas pupuntahan ko si Katemyong, kailangan pa raw ng gamot. Nakakatuwa ka anak, hindi ka nauubusan ng iniisip tulungan. Dati po kasi maraming tumulong sa atin, ngayon tayo naman. Tumingin si Kislap kay Mang Elmo, muling kumislap ang mga mata nito. Sa labas, napapitlag si Bruno. Yan, bulong niya. Iyan ang sinasabi ko. Ilaw lang yan, sagot ni Carding. Mungit nang tumalon si Kislap mula sa balikat ni Mang Elmo papunta sa mesa, nag-iwan ito ng gintong guhit sa hangin. Napatanga si Carding. Ano iyon? Manahimik ka. Sa loob, marahang hinaplos ni Mang Elmo ang ulo ni Kislap. Salamat dahil hindi mo kami iniwan. Namuo ang luha sa mata ng Tarsier. 1, 2, 3. Bumagsak sa tela ang mga patak at tumigas. Ang isa ay malinal parang yelo, ang isa ay pula, ang isa ay bughaw, ang isa ay berde. Nalaglag ang panga ni Carding. Totoo, halos hindi niya marinig ang sariling boses. Totoo nga. Biglang natapakan niya ang tuyong sanga. Crack! Napalingon si Mang Elmo. Sino yan? Nataranta sina Bruno at Carding, tumakbo sila palayo, hindi na sila naghintay. Pagdating sa mansyon, halos sabay silang nagsalita. Don Severino, totoo po. Nakita ko po mismo. Nasa opisina si Don Severino. Hawak niya ang isang basong alak, mulit hindi niya ito ininom. Tinitigan niya ang 2 tauhan. Pareho kayong nakakita. Opo, sabi ni Carding. Ang luha ng Tarsier ay nagiging hiyas. Hindi ko po alam kung paano, pero totoo. Natahimik si Don Severino. Wala nang tawa, wala nang pangungutya. Dahan-dahan siyang umupo. Ang mga daliri niya ay kumatok sa mesa. Sa kanyang isip, hindi na tindahan ang nakikita niya. Hindi na si Mang Elmo. Nakikita niya ang walang katapusang diamante. Ruby, sapiro, esmeralda, kapangyarihan, isang Tarsier. Isang maliit na hayop lang pala ang sikreto. Nagkatinginan sina Bruno at Carding. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Bruno. Tumingin si Don Severino sa kanila. Ang ngiti niya ay malamig. Kukunin natin. Napaatras si Bruno. Don, baka hindi dapat. Hindi kita tinatanong kung dapat. Utos ito. Naramdaman ni Bruno ang takot sa dibdib niya. Naalala na ang mukha ni Kislap. Hindi iyon halimaw. Hindi iyon bagay. Buhay iyon. Maliit. Mahina. Nagtitiwala kay Mang Elmo. Ngunit sa tabi niya, ngumisi si Carding. Kailan po? Sa lalong madaling panahon, sabi ni Don Severino. At walang makakaalam. Sa kabilang bahay, hindi mapakali si Kislap. Nagtago ito sa damit ni Mang Elmo. Nanginginig. Kislap. Nag-aalalang tanong ni Mang Elmo. Tumingin sa kanyang Tarsier. Ang mga mata nito ay sandaling namula. May nakakita. At ang kasakiman ay papalapit na. Lumipas ang 2 araw na tahimik ang lahat. Ngunit iyon ang klase ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sigaw. Napansin ni Mang Elmo na hindi na lumalayo si Kislap sa kanya. Kapag may kumakatok sa tindahan, nagtatago ito. Kapag may estrangherong masyadong nagmamasid, nanginginig ito. Minsan, habang naglalakad si Mang Elmo pauwi, bigla itong kumapit ng mahigpit sa kanyang damit. Kislap, may nararamdaman ka ba? Bulong niya. Hindi sumugot ang Tarsier. Ngunit ang mga mata nito ay malungkot. Isang hapon, may dumating na balita. Si Katemyong daw ay nahimatay at dinala sa maliit na klinika. Agad na nagsara si Mang Elmo ng tindahan. Nay, pupuntahan ko lang si Katemyong. Mag-iingat ka, sabi ni Aling Marta. Isasama mo ba si Kislat? Tumingin si Mang Elmo sa Tarsier. Mukha itong pagod. Dito na muna siya. Baka mapagod sa biyahe. Inilagay niya si Kislap sa ligtas na sulok ng bahay. Babalik ako agad, bulong niya. Hindi niya alam na may nagmamasid sa kabilang kanto. Si Ulan, dating kasamahan ni Mang Elmo sa pangangalakal ng basura. Noong una, magkaibigan sila. Ngunit nang gumanda ang buhay ni Mang Elmo,
Kinain si Olan ng inggit. Pareho lang naman kami dati. Bakit siya ang umasenso? Bulong niya minsan. Nang lumapit siya si Carding at alukin ng pera kapalit ng impormasyon, bumigay siya. Sabihin mo lang kung kailan walang tao sa bahay. Wala kang kailangang gawin pa. Tinanggap ni Olan ng pera kahit nanginginig ang kamay niya. Ngayon, habang papalayo si Mang Elmo, ibinigay ni Olan ang senyas. Dumating ang itim na van. Pumasok si Carding at 2 tauhan sa likod ng bahay. Si Bruno ay kasama, ngunit mabigat ang pakiramdam niya. Bilisan ninyo! Utos ni Carding. Sa loob, agad nagtago si Kislap, ngunit ramdam niya ang kasamaan. Namula ang mga mata nito. Tumalon sa aparador, pagkatapos sa bintana. Iniwan itong gintong liwanag. Ayan! Sigaw ng isang tauhan. Bilis! Hinabol nila ang tarsier. Maliit ito, mabilis, ngunit natatakot. Nang masabit ang paa nito sa tela, nahuli ito ni Carding gamit ang makapal na lambat. Kumawala si Kislap. Kumagit ito sa kamay ni Carding. Aray! Hayop ka! Itinaas ni Carding ang kamay upang hampasin ito. Wag! Biglang sigaw ni Bruno. Napatingin ang lahat sa kanya. Bakit? Galit na tanong ni Carding. Kapag sinaktan mo yan, baka hindi magbigay ng hiyas. Hindi iyon ang buong dahilan ni Bruno. Ang totoo, hindi niya kayang makitang sinasaktan ang maliit na nilalang. Ngunit hindi niya kayang aminin iyon. Dinala nila si Kislap sa mansyon ni Don Severino. Pag-uwi ni Mang Elmo, napansin niya agad ang gulo. Bukas ang pinto. Nabasag ang isang baso. Magulo ang tela sa sulok. Kislap? Walang sumagot. Kislap! Tumakbo siya sa loob. Hinanap sa ilalim ng mesa, sa bintana, sa kahon, sa sulok. Wala. Unti-unting nanlamig ang kanyang katawan. Nay! Lumapit si Aling Marta. Nanginginig. Anak, wala siya. Napaluhod si Mang Elmo sa sahig. Hinawakan niya ang tela kung saan madalas matulog si Kislap. May ilang hibla ng balahibo roon. May bakas ng gintong liwanag na unti-unting nawawala. Hindi niya naisip ang hiyas. Hindi niya naisip ang tindahan. Ang naisip niya lang ay ang maliit na tarsier na dati niyang inuwi mula sa ulan. Kasalanan ko, bulong niya. Iniwan ko siya. Umiyak si Aling Marta habang hinahaplos ang balikat ng anak. Hahanapin natin siya. Samantala, sa mansyon ni Don Severino, inilagay si Kislap sa isang maliit na gintong kulungan. Mamahalin ang kulungan, makintab, may mamahaling tela, may prutas, may ilaw. Gunit para kay Kislap, kulungan pa rin niyon. Lumapit si Don Severino. Ang mata niya ay puno ng pagnanasa. Kaya ikaw pala ang sikreto. Tahimik si Kislap. Umyak ka! Walang nangyari. Naglagay si Don Severino ng mamahaling pagkain. Oh, kain! Umyak ka pagkatapos. Hindi gumalaw si Kislap. Nainis siya. Hindi mo ba alam kung sino ako? Hinampas niya ang gilid ng kulungan. Napapitlag si Kislap. Namula ang mga mata nito. Umiyak ka! Sigaw ni Don Severino. May luha ngang pumatak mula sa mata ni Kislap. Ngunit nang bumagsak iyon sa ilalim ng kulungan, hindi diamante ang lumabas. Itim na bato. Kinuha ni Don Severino ang bato. Malamig ito, mabigat, parang may aninong gumagalaw sa luog. Ano ito? Tumawa si Carding. Baka mas mahal yan, Don. Bihira ang itim. Ngumit si Bruno ay napaatras. Naalala niya ang sinabi ni Mang Elmo sa loob ng bahay. Ang biyaya ay mula sa kabutihan at alam niyang ang batong iyon ay hindi biyaya. Kinabukasan, hindi pa rin alam ni Mang Elmo kung saan dinala si Kislap. Nagpunta siya sa mga kakilala, nagtanong sa paligid. Pinuntahan niya ang mga tindahan, ang kanto, ang junk shop, ang palengke. Wala. Si Olan ay hindi niya agad nakita. Nagtatago ito, nilalamon ng konsensya. Hawak pa rin nito ang perang ibinigay ni Carding, ngunit hindi niya magamit. Sa tuwing tinitignan niya yon, naririnig niya ang boses ni Mang Elmo noong isang beses niyang binigyan nito ng pagkain. Pare, hati tayo. Alam kong wala ka pang kain. Ngayon, siya ang nagtaksil. Samantala sa mansyon,
Pilit pa ring pinapaiyak ni Don Severino si Kislap. "Bakit kay Elmo ka nagbibigay?" Galit niyang tanong. "Ano ang meron sa kanya na wala sa akin?" Dumating si Mang Elmo sa mansyon ni Don Severino na nanginginig ang dibdib, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pangambang baka huli na ang lahat para kay Kislap. Kasama niya sina Bruno, Olan, Mang Dado, Aling Sabel, Katemyong, Nene at si Aling Marta. Hindi sila mayayaman. Wala silang dalang armas, wala silang kapangyarihan. Ngunit dala nila ang tapang na nagmumula sa utang na ulob, malasakit at pagnanais na itama ang mali. Sa harap ng malaking tarangkahan ng mansyon, napahinto si Mang Elmo. Tumingala siya sa mataas na pader, sa makining na ilaw at sa malaking bahay na puno ng karangyahan. Noon, siguro mamamangha siya sa ganitong klase ng buhay. Pero ngayon, wala siyang ibang iniisip kundi ang maliit na tarsier na nakakulong sa loob. "Kislap," mahinang bulong niya. "Nandito na ako." Lumapit si Aling Marta at hinawakan ng braso ng anak. "Elmo, anak, handa ka ba?" Huminga ng malalim si Mang Elmo. Ramdam niya ang kaba, ang galit at ang pangamba. Ngumit higit sa lahat, ramdam niya ang pananagutan. "Opo, Nay," sagot niya. "Hindi ako aalis dito nang wala siya." Pinapasok sila ni Don Severino, hindi dahil may awa ito, kundi dahil gusto nitong ipakita na siya pa rin ng makapangyarihan. Sa malaking bulwagan, nakatayo siya sa gitna, suot ang mamahaling Amerikana at kumikinang na singsing. Ngunit sa likod ng kinang, halata sa kanyang mukha ang pagtainis at pagkataranta. Nasira ang kanyang pangalan matapos maging abo ang itim na hiyas sa harap ng mga bisita. "Akala ko ba hindi ka na babalik, Elmo?" Malamig niyang sabi. "O baka naalala mong hindi ka mabubuhay nang wala ang hiyas ng hayop na yan?" Hindi agad sumagot si Mang Elmo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid. "Nasaan si Kislap?" Tumawa ng makla si Don Severino. "Kislap? Kalambing naman ng pangalan. Tersyar lang yan, Elmo. Isang hayop na may kapangyarihan. Sayang sa kamay mo." Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Mang Elmo. "Hindi siya bahagay na pag-aariin," mariin niyang sabi. "Ibalik mo siya." Kumumpa si Don Severino sa isa niyang tauhan. Mula sa gilid ng silid, inilabas ang isang gintong kulungan. Sa loob nito, naroon si Kislap. Nang makita ni Mang Ilalmo ang itsura ng tarsier, parang may kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Nang hihina si Kislap, magulo ang balahibo. Nakayuko ito sa sulok ng kulungan, tila pagod na pagod sa takot. "Kislap!" Basag ang boses ni Mang Elmo. Bahagyang gumalaw si tarsier. Nang marinig nito ang boses ni Mang Elmo, dahan-dahan itong tumingla. Sandaling kumislap ang mga mata nito ngunit mahina, parang apoy na malapit ng mamatay. Napaiyak si Nene. "Mang Elmo, kawawa po siya." Napakuyom ang kamay ni Mang Dado. "Severino, hayop ka. Pati maliit na nilalang pinahihirapan mo." Sumimangot si Don Severino. "Tumahimik ka, matanda. Wala kang alam sa halaga ng nasa kulungan na yan." Humakbang palapit si Mang Elmo. "Buksan mo ang kulungan." Ngumiti si Don Severino. May kasamang pang-aalipusta ang ngiting iyon. "Hindi ganun kadali. May kapalit." Ipinautos niya sa tauhan na dalhin ang isang kahon. Binuksan ito sa harap ni Mang Elmo. Sa loob ay naroon ang ilang hiyas na nakuha nila mula sa bahay niya, mga diamante, ruby, sapiro, esmeralda at iba pang batong kumikinang. "Pumili ka, ang mga hiyas na ito o ang tarsier." Natahimik ang lahat. Tumingin si Mang Elmo sa kahon. Alam niyang ang laman niyon ay sapat para sa maraming bagay. Sapat para palakihin ang tindahan, sapat para bumili ng lupa, sapat para hindi na muling matakot sa gutom. Ngulit nang tumingin siya kay Kislap, naalala niya ang gabing umuulan. Naalala niya ang maliit na nilalang sa ilalim ng ugat ng puno. Naalala niya ang sugat sa paa nito
ang nanginginig nitong katawan at ang mga mata nitong puno ng takot. Hindi niya ito inuwi dahil may pakinabang. Inuwi niya ito dahil naawa siya. Inalagaan niya ito dahil buhay ito. Minahal niya ito dahil naging kaibigan niya ito. "Huwag mong patagalin," sabi ni Don Severino. "Kung matalino ka, pipiliin mo ang hiyas. Ang tarsier, makakagawa pa ng marami para sa akin." Dahan-dahang umangat ang mukha ni Mang Elmo. "Hindi." Kunot ng noo ni Don Severino. "Ano?" "Hindi ko pipiliin ang hiyas." Natahimik ang lahat. Tumingin si Don Severino sa kanya na parang hindi makapaniwala. "Baliw ka ba? Yan ang kayamanan mo." "Hindi," sagot ni Mang Elmo. "Si Kislap ang kaibigan ko. Ang hiyas, biyaya lang yun, pero siya, buhay." Nag-init ang mukha ni Don Severino sa galit. "Kaibigan? Hayop lang yan. Mas may puso pa siya kaysa sayo." Napaatras si Aling Marta sa takot, ngunit hindi niya pinigilan ang anak. Alam niyang iyon ang katotohanan sa puso ni Mang Elmo. Sumigaw si Don Severino, "Huwag ninyong ibibigay ang tarsier!" Sinubukan ni Carding na harangan si Mang Elmo, ngunit humarang si Bruno. "Tama na," sabi ni Bruno. Nanginginig ang boses niya, ngunit matatag ang tindig. "Sobra na ito." "Traidor ka!" sigaw ni Carding. "Ako?" sagot ni Bruno. "Mas matagal akong naging duwag kaysa traidor, pero tapos na iyon." Tinulak ni Carding si Bruno, ngunit sumugod si Olan at hinarangan siya. "Ako ang nagturo sa kanila kung saan makikita si Kislap," nanginginig na pag-amin ni Olan. "Ako ang nagkamali, kaya ako rin ang tutulong bumawi." Nagsimula ang gulo sa bulwagan. Nagtulakan ang mga tauhan ni Don Severino at ang mga kasama ni Mang Elmo. Gulit sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nakikita ni Mang Elmo. Ang kulungan ni Kislap. Lumapit siya rito, hinawakan ng kandado at sinubukang buksan. Nakakandado iyon, ngunit kinuha ni Mang Dado ang isang mabigat na metal na dekorasyon at ibinigay sa kanya. "Elmo, gamitin mo ito." Hindi nag-alitanlangin si Mang Elmo. Hinampas niya ang kandado. 1, 2, 3. Nabitak ang bakal. Sa ika-4 na hampas, bumukas ang kulungan. "Kislap!" Dahan-dahang iniabot ni Mang Elmo ang kamay. Si Kislap ay nanghihina, ngunit gumapang ito palapit sa kanya. Nang maabot siya ng tarsier, agad niya itong yunakap. Napapikit si Mang Elmo. Sa wakas, hawak na niya ito. "Patawad," iyak niyang sabi. "Patawad kung hindi kita naprotektahan." Mahinang kumapit si Kislap sa damit niya. Nagwala si Don Severino. Hindi mo siya madadala." Hinarangan siya ng mga taong minsan tinulungan ni Mang Elmo. Aling Sabel ay tumayo sa harap ni Don Severino, hawak ang malaking sandok na dala pa niya mula sa lugawan. "Lumayo ka sa kanila," matapang niyang sabi. Natatawa sana si Don Severino, ngulit nakita niya sa mata ng matanda ang tapang na hindi niya kayang bilhin. Si Ka Timyong naman, kahit nakatungkod ay humarang din. "Matagal mo nang nilalait ang mga mahihirap. Ngayon, matuto kang matakot sa taong wala nang ibang pinanghahawakan kundi ang tama." Si Nene kahit bata ay sumigaw, "Huwag niyo na pong saktan si Kislap." Ang mga tauhan ni Don Severino ay nag-alinlangan. Marami sa kanila ang pagod na rin sa kasamaan ng amo nila. Ang ilan ay umatras, ang ilan ibinaba ang hawak. Naramdaman ni Don Severino na unti-unti siyang nawawalan ng kapangyarihan. "Mga walang utang na loob!" sigaw niya. Ngunit wala nang nakinig. Habang lumalabas si Mang Elmo hawak sa birasok si Kislap, tinawag siya ni Don Severino. "Elmo!" Huminto si Mang Elmo ngunit hindi lumingon. "Maghihirap ka ulit. Wala ka ng hiyas, wala ka ng kapangyarihan." Dahan-dahang lumingon si Mang Elmo. "Mas mabuti nang mawalan ng hiyas kaysa mawalan ng puso.
at tuluyan na silang umalis. Sa labas ng mansyon, malamig ang hangin. Nanginginig pa rin si Mang Elmo habang yakap si Kislap. Hindi siya nagsalita habang naglalakad sila pauwi. Tahimik din ang lahat. Parang bawat isa ay nag-iisip sa nangyari. Si Aling Marta ay lumapit sa anak. "Anak, tama ang pinili mo." Napatingin si Mang Elmo sa ina. Basa ang kanyang mga mata. "Nay, hindi ko po kayang iwan siya." "Alam ko," sabi ni Aling Marta, "kaya kanya pinagkatiwalaan." Habang pauwi sila, ramdam ni Mang Elmo ang hina ng katawan ni Kislap. Paminsan-minsan ay hinahaplos na ito. "Konti na lang," bulong niya. "Uuwi na tayo." Sa puso niya, wala siyang panghihinyangan sa mga hiyas na iniwan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa negosyo niya. Hindi niya alam kung paano niya ipagpapatuloy ang pagtutulong sa iba. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya ipinagpalit ang kaibigan niya sa kayamanan. At para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang tagumpay. Tahimik si Kislap. Pera, bahay, pagkain. Kaya kong ibigay lahat, ngunit hindi kayamanan ang kailangan ni Kislap. Hindi gintong kulungan, hindi mamahaling pagkain. Kailangan nito ng kabutihan. Dahil sa takot, muling lumuha si Kislap. Muling naging itim na hiyas ang patak. Sa halip na matakot, natuwa si Don Severino. Kakaiba ito. Itim na hiyas. Mas mahal ito kapag ipinakita ko sa auksyon. Naghanda siya ng pribadong pagtitipon. Inimbitahan niya ang mayayamang negosyante, kolektor, alahero at politiko. Ipagyayabang niya ang pinakabihirang hiyas sa buong bansa. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Maliwanag ang mansyon. May musikang malumanhay. May mga bisitang nakasuot ng magagarang damit. Sa gitna ng bulwagan, nakalagay sa pulang unan ang itim na hiyas. Lumapit si Don Severino sa harap. "Mga kaibigan," anya, "ngayong gabi, makikita ninyo ang isang batong walang kapantay. Isang hiyas na hindi pa nakikita sa kahit anong mina." Nagpalakpakan ng mga tao. Sa sulok, tahimik na nakatayo si Bruno. Hindi niya kayang tumingin ng matagal sa itim na bato. Pakiramdam niya ay may mali. Inangat ni Don Severino ang hiyas. Ang batong ito ay patunay na ang Alcaraz Royal Jewelry pa rin ang tunay na hari ng alahas. Ngulit, habang itinataas niya iyon, biglang lumamig ang hangin. Napatigil ang mga bisita. May narinig na maliit na bitak. Tik! Tiningnan ni Don Severino ang bato. Tik! Nagkaroon ng linyang itim sa gitna. "Ano ito?" bulong niya. Bago pa siya makakilos, ang hiyas ay nagkalamat. Mula sa loob lumabas ang maitim na usok. Pagkatapos, sa harap ng lahat, ang ipinagyayabang niyang hiyas ay naging abo sa kanyang palad. Napasinghap ang mga bisita. "Peke ba yun? Niloloko ba tayo ni Don Severino? Hindi ba dati pa may reklamo sa timbang ng ginto niya?" Nagsimulang magbulong-bulong ang lahat. May isang matandang babae ang lumapit. "Alcaraz," sabi nito, "ikaw ang bumili ng alahas ng pamilya ko sa presyong halos pamigay. Sabi mo, peke ang bato. Tapos nakita ko sa display mo, ibinenta mo ng 10 beses ang halaga." Sumunod ang isa pang lalaki. "Ako rin, dinaya mo ang timbangan ko." Lumakas pa ang bulong-bulong. Ang dating kinang ni Don Severino ay napalitan ng kahihiyan. "Tumahimik kayo!" sigaw niya. "Ako, si Don Severino Alcaraz." Ngulit sa gabing iyon, ang pangalan niya ay hindi na kinatakutan. Samantala, hindi na nakayanan ni Bruno. Umalis siya sa mansyon at hinanap si Mang Elmo. Natagpuan niya ito sa labas ng tindahan. Pagod, walang tulog, at hawak ang lumang tela ni Kislap. "Mang Elmo." Napatingin si Mang Elmo. Nang makita si Bruno, nanigas siya. "Ikaw ang isa sa mga nagmanman." Napayuko si Bruno. "Opo, nasaan si Kislap?" Nanginginig ang boses ni Bruno. "Nasa mansyon ni Don Severino." Pinilit niya pong paiyakin, pero hindi hiyas ang lumalabas. Itim na bato. Napatayo si Mang Elmo. "Dadalhin mo ako doon." "Opo, pero Mang Elmo," napaluhod si Bruno. "Patawarin niyo ninyo ako. Sinunod ko siya dahil sa takot at pera, pero mali po ang ginawa ko." Tumingin si Mang Elmo sa lalaking lumuluhod sa harap niya. Galit siya. Nasasaktan siya. Gusto niyang sisihin ito. Ngulit naalala niya ang takot sa mukha ni Bruno. Hindi lahat ng mali ay mula sa purong kasamaan. Minsan,
Mula ito sa kahinaan. Haharapin mo ang kasalanan mo, sabi ni Mang Elmo. Pero tutulungan mo kong iligtas si Kislap. Tumango si Bruno habang umiiyak. Opo, gagamin ko po. Sa likod ng dilim, nakikinig si Olan. Narinig niya ang lahat. Nanginginig siya sa hiya at sa unang pagkakataon, naisip niyang hindi pa huli ang lahat para itama ang pagkakamali. Pagdating nila sa bahay, pinauwi muna ni Mang Elmo ang lahat ng tumulong sa kanila. Maraming salamat sa inyo, sabi ni Mang Elmo kina Aling Sabel, Mang Dado, Katemyong, Nene, Bruno at Olan. Sigurado ka bang ayos na kayo rito? Tanong ni Mang Dado. Tumango si Mang Elmo habang yakap pa rin ang nanghihinang Tarsier. Oo, kailangan lang naming makapagpahinga. Bukas na natin pag-usapan ang susunod na gagawin. Lumapit si Nene at tumingin kay Kislap. Gagaling po ba siya, Mang Elmo? Pinilit ngumiti ni Mang Elmo kahit nanginginig ang dibdib niya. Gagaling siya. Kailangan lang niyang maramdaman na ligtas na siya. Isa-isa silang umanis hanggang sina Mang Elmo, Aling Marta at Kislap na lamang ang naiwan sa loob ng bahay. Dahan-dahang isinara ni Mang Elmo ang pinto. Tahimik ang paligid. Wala nang sigawan. Wala nang yabang ni Don Severino. Wala nang gintong kulungan. Ang naroon lamang ay ang payak nilang tahanan. Ang malambot na higaan ni Kislap at ang init ng pagmamahal na matagal nang naging kanlungan ng maliit na Tarsier. Inilapag ni Mang Elmo si Kislap sa malinis na tela malapit sa bintana. Nandito na tayo. Bulong niya. Ligtas ka na. Lumapit si Aling Marta dalang maligamgam na tubig. Maingat niyang pinunasan ang balahibo ni Kislap. Kawawang nilalang. Pinahirapan kanila dahil sa kasakiman. Napayuko si Mang Elmo. Biglang bumigat ang kanyang puso. Kasalanan ko po, Nay. Dapat hindi ko siya iniwan. Hinawakan ni Aling Marta ang balikat ng anak. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang may kasalanan ay ang taong nagnasa sa biyayang hindi para sa kanya. Umupo si Mang Elmo sa tabi ni Kislap. Hinaplos niya ang ulo nito. Kislap, nanginginid ang boses niya. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ko, pero gusto kong malaman mo na hindi kita ipagpapalit kahit sa gaano karaming hiyas. Dahan-dahang iminulat ni Kislap ang mga mata nito. Sa una, mahina lamang ang liwanag. Pagkatapos, unti-unti itong lumakas. Hindi iyon pulang liwanag ng takot. Hindi iyon dilim na aniw ng sakit. Gintong liwanag iyon. Mainit, payapa at puno ng tuwa. Napahawak si Aling Marta sa dibdib. Elmo, Nay! Tumingin si Kislap kay Mang Elmo pagkatapos kay Aling Marta. Parang naunawaan nitong sila lamang ang tunay na nagmahal at nag-ingat sa kanya. Sa sobrang tuwa, ginhawa at pasasalamat, nangilid ang luha sa malalaking mata nito. Isang patak ang bumagsak sa tela. Ting! Naging diamante iyon. Sumunod ang isa pa. Ting! Naging ruby. Isa pa. Ting! Naging sapiro. Isa pa. Ting! Naging esmeralda. Napaatras ng bahagya si Aling Marta hindi dahil sa takot kundi sa labis na pagkamangha. Anak, ang dami! Hindi makapagsalita si Mang Elmo. Nakaluhod lamang siya sa tabi ni Kislap habang pinagmamasda ng mga luha nitong nagiging makukulay na hiyas. Pagkatapos, sunod-sunod na ang pagpatak. Parang ulan ng liwanag ang bumuhos mula sa mga mata ni Kislap. Ang bawat patak ay nagiging diamante, ruby, sapiro,
esmeralda at iba pang batong kumikinang sa iba't ibang kulay. Napuno ng kinang ang maliit nilang bahay. Ang dating sahig na kahoy, ang lumang mesa at ang malambot na tela ni Kislap ay tila binalutan ng mga bituin. Ngunit walang ibang nakakita. Walang kapitbahay, walang kaibigan, walang tauhan. Taming si Mang Elmo at Aling Marta lamang. Mas lalo itong naging sagrado sa kanila, isang lihim na hindi dapat ipagyabang, kundi dapat ingatan. Napaiyak si Mang Elmo. Hindi niya agad dinampot ang mga hiyas. Sa halip, yumuko siya at marahang yinakap si Kislap. "Salamat," bulong niya. "Pero hindi ko ito gagamitin para sa sarili ko lamang." Tumingin siya kay Aling Marta. Pareho silang umiiyak. "Nay," sabi ni Mang Elmo, "gagamitin ko ang lahat ng ito para sa kabutihan, para sa gamot ng may sakit, pagkain ng nagugutom, pag-aaral ng mga bata, at tahanan ng mga taong walang matirhan." Tumanggo si Aling Marta habang pinupunasan ng luha. "Iyan ang dahilan kung bakit sa'yo'y pinagkatiwala ang bihaya, anak. Hindi dahil gusto mong yumaman, kundi dahil marunong kang tumulong." Sa tabi nila, kumislap muli ang mga mata ni Kislap, parang sumasang-ayon.